Hindi kailanman inakala ni Nurse Jenica na ang paggawa ng tama ang magiging dahilan ng pagkawala ng lahat sa kanya. Ngunit nang baliwalain niya ang patakaran ng ospital upang iligtas ang isang naghihingalong pasyente, agad siyang tinanggal sa trabaho. Pinagtaksilan, ipinahiya at naiwanang walang-wala. Umuwing naglalakad si Jenica. Iniisip kung paano siya makakaahon. Ngunit makalipas ang 24 na oras, tumunog ang doorbell. Nang buksan niya ang pinto, tila tumigil ang tibok ng kanyang puso. May nakatayong figura doon. Isang taong hindi niya inaasahang darating. Nahuli pa sa kamera ang sandaling iyon. At ang mga sumunod na pangyayari ay kinagulat ng milyon-milyon. Matagal nang naniniwala si Jenica na ang pagiging nurse ay nangangahulugan na unahin ng pasyente anuman ang mangyari. Ngunit nabasag ang paniniwalang iyon sa isang iglap nang gawin niya ang desisyong hindi magawang gawin ng iba. Abala ang ospital ng gabing iyon, puno ng tunog ng mga makinang bumubusina at mga yabag ng nagmamadaling umalingaw-ngaw sa mga pasilyo. Isang lalaki ang isinugod. Halos wala ng buhay. Walang pamilya sa paligid at hindi siya makapagsalita. Nabanaagan ni Jenica ang pagmamakaawa sa kanyang mga mata. Isang tahimik na hiling ng tulong na tila walang nais sumagot. Tiningnan ng senior doctor ang chart at umiling. Walang insurance. I-stabilize lang at ilipat. Nanlamig si Jenica sa narinig. Marami na siyang kasong ganito. Mga pasyenteng pinabayaan dahil wala silang pambayad. Isa itong malupit na katotohanan na natutunan na niyang tanggapin. Pero ngayong gabi, may kung anong kumilos sa loob niya. Alam niyang kung hindi agad gagamutin ng lalaki, hindi ito aabot hanggang umaga. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang lumilinga-linga. Walang nakatingin. Umalis na ang doktor at abalang ibang nurses sa kani-kanilang pasyente. Nagpasya si Jenica sa isang iglap. Inayos ang oxygen level ng lalaki. Nagbigay ng gamot at tiniyak na makakatanggap ito ng kinakailangang lunas. Isang malaking sugal. Ngunit hindi niya maatim na mamatay ang pasyente dahil lang sa kakulangan ng papeles. Makalipas ang ilang oras, naging maayos na ang paghinga ng lalaki. Bumuti ang kanyang vital signs at nagpakita ng pagbuti ang kanyang kalagayan. Ramdam ni Jenica ang pag-ahon ng kanyang dibdib sa gaan ng loob. Pero panandalian lang ito. Kinaumagahan, ipinatawag siya sa opisina ng administrator. Sobrang bigat ng tensyon sa paligid. Nilabag mo ang patakaran ng ospital, malamig na sabi ng direktor. Hindi kami maaaring magpanatili ng empleyadong lumalabag sa mga alituntunin. Sinubukan ni Jenica ang magpaliwanag. Ngunit huli na. May desisyon na. Sa loob lang ng ilang minuto, inalis siya sa ospital. Kinuha ang kanyang ID. Winasak ang kanyang karera. Ilang taon siyang nag-alay ng sarili sa pagtulong sa kapwa. Pero heto siya ngayon. Pinarurusahan dahil doon. Habang naglalakad pa uwi, parang hindi totoo ang lahat. Gumagalaw ang mundo, pero siya'y tila nakatigil. Hiwalay sa lahat. Kailangang bayaran ng renta. May mga nakatambak na bayarin. At ngayon, wala na siyang trabaho. Ramdam niya ang bigat na parang dinadaganan ng dibdib niya. Wala siyang idea kung paano siya makakaraos. Buong gabi siyang nakatitig sa kisame. Paulit-ulit sa isipan ang bawat sandali. Nagkamali ba siya? Dapat may lumakad na lang siya palayo gaya ng iba? Pero sa tuwing iniisip niya ito,
Alam niyang uulitin niya ang lahat. Buhay ang lalaki dahil sa kanya. Pagsapit ng umaga, halos wala siyang lakas bumangon. Ngunit nagulat siya nang biglang tumunog ang doorbell. Wala namang dumadalaw sa kanya ng ganoong kaaga. Saglit siyang natigilan. Mabilis ang tibok ng puso. Nang sa wakas ay binuksan niya ang pinto. Tila nawala ang kanyang hininga. Ang taong nakatayo sa harap niya ang nagpahinto sa buong mundo niya. Napahinto ang paghinga ni Jenica habang nanatiling nakatayo. Tila nagyayelo sa bungad ng pinto. Pamilyar ang lalaki sa harap niya. Ngunit, hindi niya agad mawari kung bakit. Ang mga mata nito, banayad ngunit matalim, ay nakatitig sa kanya na may kakaibang pagmamadali. Nakaayos ito sa isang mamahaling suit. May orang makapangyarihan. Pero may kung anong personal sa paraan ng pagkakatitig nito sa kanya. Sumulyap siya sa likuran nito at nakita ang isang makintab na itim na kotse sa gilid ng kalsada. Hindi ito pangkaraniwang bisita. Miss Jenica, ani ng lalaki. Matatag ang tinig ngunit may bahid ng damdamin. Dahan-dahang tumango si Jenica. Kumakapit sa pinto para hindi matumba. Opo, may tutulong po ba ako? Huminga ng malalim ang lalaki. Para bang matagal siyang naghintay. Naniniwala akong utang ko sa iyo ang buhay ko. Napuno ng pagkalito si Jenica hanggang sa tila kidlat na tumama sa kanyang isip ang pasyente. Ang lalaking nilabanan niya ang sistema para iligtas. Malayo na ang itsura nito ngayon mula sa maputla at naghihingalong katawan sa ospital. Ngayon, matikas at may otoridad na siyang nakatayo sa harapan niya. Napaatras siya, hindi makahanap ng sasabihin. Ako? Hindi ko maintindihan. Bahagyang ngumiti ang lalaki. Ikaw ang nagligtas sa akin. At dahil sa iyo, narito ako ngayon. Mabilis ang tibok ng puso ni Jenica. Ginawa ko lang naman po ang tama. Kahit sino'y gagawin yun. Biglang naging seryoso ang mukha ng lalaki. Hindi ginawa ng iba ang ginawa mo. Lahat sila ay lumakad palayo. Ikaw lang ang lumaban. Isinugal mo ang trabaho mo, ang kinabukasan mo, at tinanggal ka nila dahil doon. Ramdam ni Jenica ang lahat ng pinipigil niyang damdamin. Ang sakit, ang hirap, ang kawalang katarungan. Pero nilunok niya ito. Pilit na pinanatiling mahinahon ang sarili. Bakit po kayo narito? Mahina niyang tanong. Inabot ng lalaki ang isang card mula sa bulsa at iniabot sa kanya. Kailangan mong makilala ang isang tao. Ngayon din. Nagatubili si Jenica. Tila hindi totoo ang lahat ng ito. Pero ano pa ba ang mawawala na sa kanya? Wala na siyang trabaho. Walang malinaw na patutunguhan. Walang katiyakan sa hinaharap. Huminga siya ng malalim. Kinuha ang kanyang coat at lumabas ng bahay. Isinara ang pinto sa likod niya. Tahimik ang biyahe sa loob ng kotse. Wala siyang lakas magtanong at hindi rin nagsalita ang lalaki na kasama niya. Pagkaraan ng tila walang katapusang katahimikan, bumagal ang sasakyan sa harap ng isang mataas at makintab na gusali. Tumingala siya at binasa ang nakaukit sa entrada. Isa ito sa pinaka malalaking pribadong medikal na pundasyon sa buong bansa. Mabilis ang tibok ng puso niya habang sinusundan ng lalaki papasok. Kumikinang ang marmol na sahig sa ilalim ng maliwanag na ilaw at sumalubong sa kanya ang halimuyak ng bagong timplang kape at makinis na kahoy. Pumasok sila sa elevator.
paakyat sa pinakamataas na palapag. Tahimik pa rin. Pagbukas ng pinto, sinalubong sila ng receptionist na agad silang inihatid sa isang malawak na opisina. Sa likod ng mesa, nakaupo ang isang lalaking nasa edad 60. May karisma at kabaitan sa kanyang kilos. Tumayo ito at iniabot ang kamay. Jenica, marami na akong narinig tungkol sa'yo. Nakipagkamay si Jenica, bagamat hindi pa rin niya mawari kung ano ang nangyayari. Hindi ko po maintindihan. Itinuro ng matanda ang upuan. Maupo ka muna. May mahalaga tayong kailangang pag-usapan. Nang umupo si Jenica, para siyang pumasok sa ibang mundo. Wala siyang idea kung ano ang susunod na mangyayari. Patigas ang pagkakaupo niya. Mahigpit ang hawak sa armrest na parang iyon lang ang nag-uugnay sa kanya sa realidad. Malawak ang opisina. May mga bintanang abot hanggang sahig na tanaw ang kabuuan ng lungsod. Lahat ng nakikita niya ay tila malayo. Sobrang layo sa buhay na ginagalawan niya kahapon lang. Sa harap niya, pinagmasdan siya ng matandang lalaki habang magkasalikop ang mga kamay nito. Hindi may paliwanag ni Jenica ang pakiramdam. Hindi niya mawari kung ano ang susunod. Siguro, marami kang tanong. Wakas na sabi ng matandang lalaki. Umango si Jenica. Tuyo ang lalamunan. Hindi ko nga po alam kung saan magsisimula. Nagkatinginan ang matanda at ang lalaking iniligtas niya. Ang lalaking dumating sa kanyang pintuan at nagdala sa kanya rito. Bahagya itong tumango sa kanya, tila nagpapalakas ng loob. Nagpatuloy ang matanda. Ako si Richard Lawson. Pinamumunuan ko ang pundasyong ito at inalay ko ang buhay ko para tiyaking makakatanggap ng lunas ang bawat tao, may pera man o wala. Yumuko siya ng bahagya, titig na titig kay Jenica. Kaya nang marinig ko ang nangyari sa'yo, labis akong nabagabag. Napalulok si Jenica. Paanong itinuro ni Richard ang lalaking katabi niya? Dahil sa kanya, lumingon si Jenica pabalik sa lalaki. Sino ka ba talaga? Malalim ang hininga ng lalaki. Ang pangalan ko ay Daniel Lawson. Parang kidlat na tumama ang apelyido sa kanya. Lawson. Katulad ng pangalan ng matandang nasa harap niya. Tapatingin siya sa kanilang dalawa at unti-unting lumilinaw ang lahat. Ama mo siya? Bulong niya. Tumango si Daniel. Oo, at dahil sa'yo, hindi siya nawala sa akin. Nagsimulang umikot ang mundo ni Jenica. Ang lalaking isinugal niya ang kanyang trabaho para iligtas. Hindi lang basta pasyente. Anak siya ng isa sa pinakamakapangyarihang tao sa larangan ng medisina. Hindi ko po alam kung anong sasabihin. Aminado siya. Lumambot ang ekspresyon ni Richard. Hayaan mo kong mauna. Mali ang nangyari sa'yo. Ginawa mo ang dapat na ginagawa ng bawat nurse. Inuuna ang pasyente. At dahil doon, pinarusahan ka. Hindi ko yan kayang palampasin. Kumilos si Jenica sa kinauupuan. Hindi alam kung paano tatanggapin ang lahat. Salamat po. Pero tapos na po yun. Wala na akong trabaho. At hindi ko po alam kung ano na ang susunod. Nagkatinginan ulit sina Richard at Daniel. Bago muling bumaling sa kanya si Richard. Kaya ka narito. May gusto kaming ialok sa'yo. Napakunot ang noo ni Jenica. Ihaalok niyo po? Ano po? Yumuko si Daniel. Lumapit ng bahagya. Trabaho. Isang pagkakataon na makatrabaho kami. Maging bahagi ng isang bagay na mas malaki.
kung saan hindi mo na kailangang tumanggi sa kahit sinong pasyente. Napahinto ang hininga niya. Sa loob ng nakaraang 24 na oras, inakala niyang tapos na ang kanyang karera. Ngayon, may inaalok sa kanyang oportunidad na hindi man lang niya naisip na posible. Ngunit, habang kaakit-akit ito, unti-unting sumisingit ang pagdududa sa kanyang isipan. Bakit po ako? Mahinang tanong niya. Ngumiti si Richard. Dahil ikaw ang eksaktong uri ng taong kailangan namin. At dahil gusto mo man o hindi, may mga buhay ka nang nabago. Napatingin si Jenica sa mag-ama. Mabilis ang tibok ng puso. Ito na ang matagal na niyang pinapangarap. Pero handa na ba siya sa mga susunod? Gulo ang isip niya habang nakatitig sa dalawa. Halos hindi niya may proseso ang lahat. Kahapon lang, tinanggal siya sa ospital. Walang kasiguraduhan. Habang ngayon, ay may alok sa kanyang trabahong higit pa sa kanyang inakala. Para itong panaginip na pwedeng magising anumang sandali. Napalunok siya. Mahina ang tinig. Hindi ko po alam kung anong sasabihin. Umayos ng upo si Richard. Banayad ang mukha. Hindi mo kailangang magpasya agad. Naiintindihan kong napakaraming kailangan ng pag-isipan. Si Daniel, ang lalaking niligtas niya, ay tinitigan siyang mabuti. Jenica, alam kong napaka-inhusto ng nangyari. Pero tumayo ka para sa akin nang walang ibang may lakas ng loob. Inuna mo ang buhay ko kaysa sa patakaran ng ospital. Kaysa sa sarili mong seguridad. Yan ang klase ng nurse na kailangan ng mundo. Yan ang klase ng tao na gusto ng ama ko dito. Napatingin si Jenica sa kanyang mga kamay. Napakatukso, sobrang tukso. Ngunit may kaba pa rin sa puso niya. Sandali siyang tumingala at mahina ang tanong. Ano po ba mismong trabahong ito? Nagkatinginan sandali sina Richard at Daniel. Bago sumagot si Richard. Pinalalawak namin ang medical outreach program ng aming pundasyon. Pinupondohan namin ang mga pribadong klinika, urgent care centers, at emergency response teams. Pero kailangan namin ng mga taong kagaya mo. Mga taong hindi lang tinitingnan ng pasyente bilang numero, kundi bilang taong karapat-dapat gamutin anuman ang kalagayan nila. Bumilis ang tibok ng puso ni Jenica. Ibig sabihin, hindi na po ako sa ospital magtatrabaho. Umiling si Richard. Hindi. Makakatrabaho mo kami mismo. Gusto naming tumulong ka sa pagbuo ng isang mas maayos na sistema. Isang sistema kung saan hindi kailangang mamili ng mga nurse at doktor kung ipaglalaban ng tama o iingatan ang trabaho nila. Tumimo ang mga salitang iyon sa kaibuturan ng kanyang puso. Sa bawat shift niya sa ospital, palaging may banggaan sa pagitan ng kung ano ang tama para sa pasyente at kung ano ang dikta ng administrasyon. Ang pagod, kawalang laban, at may hirap na desisyon. Lahat ng iyon ay unti-unting sumira sa kanya sa paglipas ng mga taon. Paano naman po yung ospital? Tanong niya, may pag-alinlangan. Tinanggal nila ako. Kung malaman nilang nagtatrabaho ako rito, baka siraan nila ako. Naging seryoso ang mukha ni Daniel. Hindi na nila magagawa yan. Napakunot ang noo ni Jenica. Anong ibig mong sabihin? Dahan-dahang huminga si Richard. Inaayos na namin yan. Hindi nakakalampas sa mata ng publiko ang nangyari sa'yo. Sinusuri na ng board of directors ng ospital ang insidente. Kumakalat ng kwento mo at maraming nagtatanong. Naramdaman ni Jenica ang
Banayad ang ngiti ni Richard. Hindi ikaw ang gumawa. Sila. Nang piliin nilang ipatupad ang patakaran kaysa iligtas ang isang buhay. Napalunok si Jenica. At kung pumayag ako, yumuko si Daniel. Malumanay ang tinig. Kung oo ang sagot mo, hindi lang trabaho ang makukuha mo. Magkakaroon ka ng layunin at hindi mo na kailanman kailangang lumaban mag-isa. Nararamdaman ni Jenica ang bigat ng sandali. Hindi lang ito tungkol sa trabaho, kundi sa lahat ng pinaniniwalaan niya sa buong buhay niya. Huminga siya ng malalim. Alam niyang iisa lang ang sagot na kaya niyang ibigay. Tahimik siyang naupo habang pinipisil ng desisyon ang kanyang dibdib. Kahapon lang, palabas siya ng ospital na wasak ang karera. Ngayon, may alok sa kanyang pagkakataong lampas pa sa lahat ng kanyang pinangarap. Hindi lang ito trabaho. Isa itong pagkakataong makapagpabago ng buhay sa paraang hindi niya kailanman inakalang posible. Ngunit, kahit ganoon, nakakapit pa rin ang takot sa kanya. Paano kung hindi niya kayanin? Paano kung hindi siya sapat para sa mundong ito? Nagtagpo ang mga mata nila ni Richard. Kung pumayag ako, anong susunod? Ngumiti si Richard. Magsisimula na agad tayo. Magkakaroon ka ng access sa pinakamahusay na kagamitan, mga mahuhusay na medical staff, at kalayaang gumawa ng mga desisyong inuuna ang pasyente. Wala nang burokrasya, wala nang politikang ospital na aharang sa iyo. Dahan-dahang bumuga ng hangin si Jenica. Sinusubukang tanggapin ang mga sinabi niya. Tunog perpekto, masyadong perpekto. At yung ospital, maingat niyang tanong, paano kung lumaban sila? Alam kong nilabag ko ang patakaran nila. Dumilim ang mga mata ni Daniel. May naligtas kang buhay at alam na iyon ng buong mundo. Napakunot ang noo ni Jenica. Anong ibig mong sabihin? Yumuko si Richard. Kalmado ngunit matatag ang tinig. Kumalat na ang kwento mo. Kinukwento na ito ng media. Galit ang mga tao. Nagsasalita na ang mga nurse ng buong bansa. Ang nangyari sa iyo ay nakikitang patunay ng isang sirang sistema. Kumirot ang tiya ni Jenica. Hindi niya kailanman hinangad ng atensyon. Hindi niya inakalang magiging sentro siya ng isang ganitong kalaking issue. Hindi ko naman po hiningi yan. Tumango si Richard. Alam ko, sagot ni Richard. Pero naging simbolo ka na ng isang mas malawak na adhikain. Ipinakita mo sa mundo kung ano talaga ang dapat na kahulugan ng pangangalagang pangkalusugan. Habag, hindi patakaran. Napalabas ng isang nanginginig na hininga si Jenica. Nakakabigla ang lahat, pero parehong pagkakataon ito ang matagal nang pinapangarap niya sa buong karera niya. Tunay na pagbabago. Tumingin siya kay Daniel. At ikaw, anong plano mo? Ngumiti si Daniel. Banayad. May utang akong buhay sa iyo, Jenica. At gusto kong makibahagi sa laban na ito. Kapag tinanggap mo ang alok na to, magtatrabaho tayo ng magkasama. Nilunok ni Jenica ang bukol sa kanyang lalamunan. Ilang oras lang ang nakalipas. Akala niya tapos na ang kanyang kinabukasan. Ngayon, may alok sa kanyang mas malaki pa sa anumang pinangarap niya. Kinuha ng ospital ang lahat sa kanya, pero sa paggawa nila nito, inilagay siya sa landas na mas makahulugan kaysa sa lahat ng kanyang naranasan. Dahan-dahang itinaas ni Jenica ang kanyang balikat. Sige. Tumaas ang kilay ni Richard. Sige. Huminga ng malalim si Jenica. Tinatanggap ko. Kasama niyo ako.
Napangiti si Daniel. Hindi mo yan pagsisisihan. Sa unang pagkakataon mula nang matanggal siya, may naramdaman siyang gumaan sa kanyang dibdib. Hindi na lang siya isang nurse na nawala ng trabaho. Isa na siyang bahagi ng mas malaking bagay. At handa na siya sa kahit anong darating. Noon pa man, naniwala si Jenica na ang paggawa ng tama ay hahantong sa mabuti. Pero hindi niya akalaing ganito ito mangyayari. Ilang araw lang ang lumipas, pinalabas siya ng ospital. Ang karera niya tila tapos na. At ngayon, nakatayo siya sa loob ng isang modernong pasilidad. Na medikal. Pinapanood ang mga doktor at nurses na nagtutulungan sa iisang layunin. Magligtas ng buhay ng walang hadlang na politikang korporado. Parang panaginip, habang naglalakad sila sa maliwanag na pasilyo, ipinaliwanag ni Richard ang lahat. Nagsimula na kaming bumuo ng isang team ng mga profesional na may parehong pananaw. Mga doktor, nurse at paramedic. Lahat sila pagod na sa pagpili sa pagitan ng tama at ng pinapayagan. Makakatrabaho mo ang pinakamauhusay. Tumingin si Jenica sa isang silid pasyente kung saan isang batang babae ang ginagamot. Ang mga staff ay kumikilos ng mabilis at epektibo. At higit sa lahat, may malasakit. Walang nagmamadali upang matugunan ang mga kota at walang nag-aalinlangan dahil sa mga patakaran na inuuna ang pera kaysa sa tao. Luminga siya kay Richard. Eto, kamangha-mangha. Ngumiti siya. Ito pa lang ang simula. Tumango si Daniel, nakasabay nila sa paglalakad. At ikaw ang makakatulong upang paigtingin pa ito. Hindi pa rin makapaniwala si Jenica na nandito siya. Mga taon niyang napanood ang ospital na tinatanggihan ng mga pasyenteng labis na nangangailangan. Nakipaglaban siya sa mga labanan na hindi niya dapat pinili. Ngunit ngayon, narito siya sa isang lugar na tunay na pinahalagahan ang mga bagay na mayroon siya. Nilunok niyang mabigat. Ano po ang magiging papel ko dito? Tumigil si Richard sa harap ng pinto ng isang opisina at binuksan ito. Sa loob, may desk, isang computer at isang puting coat na nakasabit sa upuan. Ikaw ang mangunguna sa pangangalaga ng mga pasyente. Ibig sabihin, isiguraduhin mong hindi tayo malulugbok sa mga pareho o mas masahol na gawi ng mga ospital na iniwan natin. Pumait ang dibdib ni Jenica. Wala pa akong karanasang manguna sa ganito. Malumanay na ngumiti si Richard. Hindi mo ito kailangang gawin mag-isa. Lumapit si Daniel. Napatunayan mo na ikaw ang tamang tao para dito. Ipinaglaban mo ang isang pasyente kahit na ang lahat ay nakataya. Iyan ang klase ng liderato na kailangan namin. Huminga ng malalim si Jenica at pumasok sa opisina. Pinadama ng kanyang mga kamay ang lamig ng desk habang sinusubukang tanggapin kung gaano kabilis nagbago ang lahat. Ngunit sa halip na takot, naramdaman niya ang isang bagay na mas malakas. Pag-asa. Tumingin siya sa kanila. Sige, magtrabaho na tayo. Ngumiti si Richard. Maligayang pagdating sa hinaharap ng pangangalagang pangkalusugan. Habang sinuot ni Jenica ang puting coat, alam niyang ito na ang lugar kung saan siya dapat naroroon. Kinuha ng ospital ang trabaho niya, ngunit sa hindi nila pagkakaalam, binigyan siya nila ng isang bagay na mas mahalaga. Isang bagong layunin.